Kakatuklas ko lang ng isang inabandonang tindahan ng hayop na punong-puno ng mga hayop na iniwan. Simula nang magsara ang tindahan, wala nang nag-aalaga sa kanila at kaunti na lang ang oras nila. Misyon kong ikutin ang tindahan at mailigtas lahat ng ahas, butiki, pagong, palaka at iba pang hayop na posibleng buhay pa rito. Pero bago natin magawa yon, kailangan ko munang ipaliwanag sa inyo kung paano ko nga ba natagpuan ang lugar na ito. Nagsimula ang lahat matapos kong bilhin ang bahay na ito. Nalaman ko na ang dating may-ari ay may pet store. Pero dahil ako na ang may-ari ngayon, responsibilidad ko na iligtas lahat ng mga hayop na iniwan nila. Hindi ito madali dahil hindi lang ito ang pet store. Mamaya, pupuntahan pa natin ang isa pang gusali. Doon daw nila nilalagay ang pinakamapanganib na hayop. Sinimulan ko na ang paghahanap at napagtanto kong isa ito sa pinakamalalaking rescue mission natin. Hindi ko alam kung saan magsisimula dahil ang daming tangke at kulungan. Sinong may alam kung anong makikita natin dito? Siguro magsisimula tayo sa kanto na ito. May isang malaking pond dito na may tubig. Kaya maaring may mga pagong, maaring may mga isda. Pero ang tanging paraan para malaman ay ilubog ko ang lambat at tingnan kung ano ang mahuhuli natin. Sige, unang salok. Tingnan natin kung ano ang makukuha natin. Tingnan mo, may isda. Nakuha ko siya. Grabe. Anong isda yon? Malaking albino gurami ba? Astig mga pare, alam na nating may isda doon. Ito ang una pa lang. Kaya nilagay namin siya sa cooler na may tubig tapos kumuha kami ng isa pang lambat. Uy, may nakuha tayo, Helen. Maliit na baby Oscar. Grabe. Ang ganda niya, ang astig nun. Pangalawang isda pa lang ito. Ilagay natin sa cooler kasama ng isa pa, tapos magpatuloy na mag-explore. May gumagalaw, siguradong isda. Nakuha ba? Oo, nakuha. Tignan mo. May dalawa tayong isda. May malaking gurami at isang maliit na baby iridescent shark. Ang astig nun. Magandang iridescent shark ilagay sa cooler. May isa pa tayong gurami pero hindi ito albino. Normal lang ito. Astig pa rin. Ano yun? 4 na isda agad? Kakasimula pa lang natin. Ilagay na natin ito sa iba at tuloy lang. Napansin ko pagkatapos ang isang dambuhalang isda sa loob ng lawa. Grabe Helen, tingnan mo doon. May napakalaking isda. Kita nyo yon? Subukan natin kunin mga pare. Di ko alam anong isda to pero malaki siya. Oo, nakuha natin siya. Kalma lang pare, albino na pako lang yan. Matutulis ang ngipin ng mga isdang ito at ito ang pinakamalaking isda na nahuli namin. Ngayon, dahil walang nag-aalaga sa mga isda nitong mga nakaraang araw, sobrang dumi ng tubig. Kaya hindi natin alam kung ilan pa ang natitirang isda rito. Magpapatuloy akong manglalambat hanggang wala nang mahuli. Oh Helen, tingnan mo. May nakuha ulit tayo. Grabe, ang laki ng bayshire. Astig mga pare. Nakakagulat ang dami ng isda dito at puro bihira pa. Sige, ilagay na natin siya sa cooler at tuloy lang tayo. Ayos, kumuha pa tayo ulit mga pare. Tara, bigyan niyo ako ng maganda. Ay grabe. Isang maliit na pulang buntot na hito ito. Diyos ko, ang cute niya. Yan ang paborito kong isda na nahuli natin. Gustong-gusto ko talaga ang pulang buntot na hito. Tingnan mo ang butas na ito. Meron tayong paku, ilang gurami, isang bitcher. Pero pakiramdam ko marami pang isda sa loob niyan. Kaya balik tayo. Nagsisimula na tayong makahuli ng isda sa bawat lambat. Grabe Helen, tingnan mo kung gaano kaganda yung cichlid. Yan ay African cichlid mga kaibigan, ang ganda niya. Hindi pa ako nakakita ng ganyan dati. Lahat sila ay kakaiba. Helen, tingnan mo. May isa pa tayong nahuling isda. O isa pang albino gurami yan. Pero yung nahuli namin pagkatapos nun, hindi ka panipaniwala. O may malaki sa lambat. Helen, ano yon? Oh, seryoso ka ba Helen? Isa yung Wells catfish. Bihira ang mga isdang ito at kilala sa sobrang laki na kaya nilang kumain ng tao. Balang araw, magiging halimaw ang isdang ito. Sa ngayon, ilalagay muna natin siya sa cooler at magpapatuloy. Pagkatapos noon, nakahuli pa ako ng ilang isda. Pero pagkatapos ay nagsimulang bumagal ang huli. Nag-ikot pa ako sa pet shop para makita ang iba pang hayop. Helen, tingnan mo. May mud skipper dito. Ang liit nila guys. Sikat ang mga isdang ito dahil kaya nilang maglakad sa lupa at mukhang marami sila dito. Hulihin natin siya. Tingnan mo, nasa bato siya. Tara pare, may nakuha tayong mud skipper. Astig yun. Nakaupo lang siya sa bato at ayos lang. Kaya nilang huminga kahit wala sa tubig. Marami pa sila dyan. Kaya ilalagay natin siya sa timba. At susubukan nating hulihin ang mga kaibigan niya. Oo, nakuha ko siya. Tingnan mo yan, malaki ito. Ang bait ng mud skipper, hinahayaan akong buhatin sila. Astig! Sige maliit na kaibigan, ilalagay na lang kita sa bato kasama ng kaibigan mo. Isa na lang ang natitira, kaya kunin na natin siya. Ang liit nito.
Nakuha ko siya. Tingnan mo kung gaano kaliit ito. Ang cute talaga. Nilagay ko siya sa timba kasama ng iba pang mud skipper at nagpatuloy kami sa pag-explore. Ang dudumi ng mga tangke na to. Wala akong makita. Subukan na lang nating ilubog ang lambat at tingnan kung may mahuli. Sige, dito tayo magsimula. Una, wala akong nakita pero may napansin akong bagay sa kanto. Helen, tingnan mo. May isda dito. Kita mo? Patay na ba? Hindi gumagalaw. Nakuha ko na. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Gooch catfish pala ito. Seryoso ba? Sobrang bihira ng isdang to. Tulad ng whales catfish, lumalaki rin sila at kayang kumain ng tao. Nakakabaliw talaga. Di ko inasahan mahuli ko yun doon. Baka iniisip mo kung paano nabubuhay ang mga isda rito kahit walang filtration. Well, may filtration talaga sa lahat ng tangke na to. Pero bago kami magsimulang mag-film, pinatay muna namin para mas madali naming mahuli ang mga isda. Ibig sabihin, kung anumang natira ay nakaligtas. Kaya nagpatuloy kami sa pag-explore. Helen, tingnan mo. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo talaga na may laman sa loob. Albino siya. Grabe, tingnan mo. Dito mismo. Nakikita ko siya. Hindi ako makapaniwala. Grabe, lalo pang nakakabaliw mga kaibigan. Tingnan nyo. Albino lumpfish yan. Sobrang nakakabaliw talaga ito mga kaibigan. Sobrang mahal ng mga isdang teto. Itong isda na to malamang higit $1,000 ang halaga. Maniwala ka man o hindi. Sobrang bihira talaga nila. Dalawa lang siguro ang nakita ko dati. Or siya, ilalagay na natin siya sa cooler kasama ng ibang mga isda. Tapos may isa pa tayong tangke dito. Sino kaya ang laman yan? Ang dami kasing bihirang isda dito, baka bihira rin yan. Tara na, malaking hango ito. Ay, grabe Helen. Helen, may isda dito. Grabe, flower horn ba yan? Tingnan nyo mga pare. Ang ganda at laki ng isdang ito. Lalo na ang ulo niya. Kakaiba ang hitsura ng isdang yan. Hindi ko inakala na flower horn pala yon, ang astig. Nilagay namin siya sa cooler at nagpatuloy sa paghahanap. May ilang fishbowl dito at dito naman may maliit na betta fish. Astig yun. Ngayon lang ako nakakita ng betta fish na ganong kulay. Ang ganda niya. Subukan natin hulihin dito. Tara. Ayan, nakuha na natin. Tignan nyo mga tol. Ang ganda ng betta fish na to. Ilalagay muna natin siya sa bowl ngayon. Mamaya sa video, bibigyan natin siya ng mas magandang tirahan. May isa pa tayo dito, pero wala akong nakikitang betta sa loob. Grabe Helen. Diyos ko, may ulang dito sa loob. Nakita mo. May maliit na asul na ulang dito. Ang wild nun. Tara mga kaibigan, nakuha na natin ang isa. May isa pa tayo dito, kaya dalawa na. Astig yun mga kaibigan. Nakuha natin ang asul na ulang. Gagawin lang din natin pareho sa kanila. Ilalagay muna natin sila sa mangkok ngayon. Pero sobrang dumi ng mangkok nila. Kaya siguradong bibigyan natin sila ng mas maayos na tirahan. Ngayon puro hayop sa tubig pa lang ang nahuli natin. Sunod, mga tangke naman na walang laman ng tubig. Kaya literal na wala akong ideya kung ano ang makikita ko. Ang tanging paraan para malaman ay ang buhatin ng troso na to. Handa ka na ba? 3, 2, 1. Grabe. Isa yung dambuhalang butiki. Isa itong bihirang blue-tongued skink na kilala sa pagkakaroon ng alam mo na asul na dila. Ang kakaiba ng itsura niyan. Grabe. Sobrang kakaiba niyan mga pare. Unang butiki sa video at ito agad ang kakaibang blue-tongued skink. Grabe, umingit siya. Sige, ilagay na natin siya sa lalagyan at magpatuloy sa pag-explore. Wala pa akong nakikita sa tangke na to, kaya siguro kailangan nating buhatin ng troso para malaman. Sana walang ahas dito. Pakiusap, sana walang ahas, walang ahas. Ahas nga yan. Ahas yan. Tignan mo yan. Grabe, coral snake ba yan? Parang coral snake yan, pare. Anong kulay? Pula sa itim, lumayo ka. Pula sa itim, ayos ka, Jack. Sandali, alin ba talaga? Grabe. Kaya nag-search muna ako para siguradong hindi delikado ang ahas. Ayun dito, kapag magkatabi ang pula at itim, hindi ito makamandag. Makikita mong magkadikit ang pula at itim, kaya ayos lang tayo. Hindi ito makamandag, pero ahas pa rin. Natatakot pa rin ako sa mga ahas, kaya pakiusap, huwag mo akong kagatin. Nakuha ko na siya. Hindi rin pala ganoon kasama. Iyan ang una nating ahas ngayon, sana siya na ang huli. Nakakatakot talaga sila, pero sa parehong panahon, maganda rin sila. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang mga kulay ng ahas na yan. Ang astig talaga. Nilagay namin siya sa lalagyan at lumipat sa susunod na tangke. Grabe, Diyos ko. Ang laki ng ahas na yan. Ano ba yan? Tingnan mo ang mga kulay niyan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan dati. Hindi ko alam kung anong klase yan. Ay, hindi maganda to mga pare. Kailangan ka naming ilabas dito. Sige, ililigtas ka namin. Bakit niya ako gustong kagatin?
Sige, aaliwin ko siya. Nandito ako. Nakuha na kita. Grabe naman, nakuha ko talaga siya. Sige, wag mo akong kagatin. Mga pare, habo, hindi ko alam anong uri ng ahas ito. Ang kakaiba talaga ng itsura niya. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kulay. Ang ganda niya talaga. Kaya mag-comment kayo sa ibaba kung alam nyo kung anong klaseng ahas ito. Sige, wag mo akong kagatin. Mas malaki ito kaysa sa una. Ayan na siya. Oh, dalawa na ang ahas natin ngayon. Tuloy tayo, tingnan pa natin kung ano pang makikita. Grabe, Helen. Ano yon? Saan siya? Nasa troso lang siya kanina. Guys, may butiki dito. Tingnan natin kung mahuhuli natin. Oh, mukhang nakikita ko na siya. Nandito siya. Grabe, nahuli ko siya. Ano yon? Mukha siyang dragon, guys. Wala akong ideya kung anong klaseng butiki yan, pero ang astig niya. Tingnan nyo yung mga kaliskis sa likod niya. Ang lupit, guys. Nilagay ko siya sa lalagyan tapos may nakita pa akong isa pang butike. Tumakbo siya sa likod ng troso. Ayun, tingnan nyo. Grabe. Nakuha ko siya. Tingnan nyo. Mas maliit ito pero mas matingkad ang orange sa paligid ng mata niya. Ang astig niyan, mga pare. Ngayon na nahuli na natin ang dalawang butiki, nagpatuloy kami sa pag-explore para makita kung ano pa ang mahahanap namin. Ay, grabe. Nakikita ko na agad kung ano ang nasa loob niyan. May ahas na naman. Nakita ko siyang gumapang sa likod ng troso. Anong uri kaya yon? Diyos ko. Ano yon? May butiki dun mismo. Dinilaan lang niya ang binti ko. Wala akong kaalam-alam na nandyan pala siya. Anong ginagawa mo? Bearded dragon yan. Mga pare, nag-alaga ako ng bearded dragon noon, bata pa ako. Sobrang astig na butiki, palagi lang nagpapahinga. Astig yon. Mukhang ito na ang paborito kong hayop na nahuli natin. Sa tingin ko, ilalagay ko lang siya sa balikat ko at sasama siya sa paglalakbay natin. Sige, tara na. Tingnan natin kung mahuhuli ang ahas na to. Ay, maliit lang pala yan. Astig, tingnan mo. Albino itong ahas, mukhang corn snake. Nahuli na rin tayo ng ganito dati at hindi sila delikado. Sige, ilagay na natin siya sa lalagyan ng mga ahas. 3 na sila ngayon. Medyo mas marami ito kaysa sa inaasahan ko. At hindi pa tayo nasa hayi. Hindi pa tayo nasa kalahati ng pet shop, kaya pakiramdam ko madadagdagan pa ito. Sunod naman itong sobrang liit na tangke. May napansin akong palaka, tumalon siya palabas. Anong uri ng palaka yon? Nahuli ko siya. Ang kakaiba ng itsura niya. Wala akong ideya kung ano yon. Mag-comment kayo sa ibaba kung anong species ito. Ang taba at ang cute niya. Ang astig nun. Nilagay ko siya sa timba tapos may nakita ulit akong isa pa. Grabe, tignan mo yon. May baby, oh. Nakuha ko siya. Tingnan mo kung gaano kaliit ito. Grabe, medyo mas dilaw ito. Ang galing. Akala ko tapos na, pero may isa pang palaka akong nakita. May nakuha pa tayong berdeng palaka. May dilaw, orange, at berde na tayo ngayon. Astig! Sa palagay ko, ginising lang natin siya. Nakatago lang siya sa lupa. Astig mga pare, may 3 tayong ganitong palaka na iba-iba ang kulay. Ilagay na natin siya sa timba at magpatuloy sa pag-explore. Yung susunod na tangke ay talagang walang laman at wala talagang kahit ano sa loob. Kaya napaisip ako na baka may ilan sa mga hayop na ito ang nakatakas mula sa kanilang kulungan. Dahil doon, nagpatuloy kami mag-explore at nakita ang pinaka-nakakatakot na hayop. Sana hindi ahas. 3, 2, 1. Mas grabe pa yan kaysa sa ahas. Tingnan mo, may tarantula sa loob niyan. Ang laki ng tarantula. Hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Ngayon, dapat tayong mag-ingat dahil makamandag ang tarantula at isang kagat lang, maaaring mauwi ako sa ospital. Ay grabe ang kadiri. Umaakyat siya sa pader ngayon. Naku, tumatakas siya sa tangke. Ay grabe. Sige, kukuha muna ako ng guwantes o kung anuman. Tumatakas na talaga siya ngayon. Sige, kailangan nating bilisan. Nakakatakot ito. Ayoko nito. Umakyat masyado ang tarantula kaya hindi ko siya makuha. Pero gamit ang lambat, naipasok ko siya at nakuha na natin. Grabe, akala ko takot ako sa mga ahas. Hindi pala. Mas takot pala ako sa mga gagamba. Hindi, sige, wag na lang nating gawin. Nilagay ko siya sa lalagyan tapos nagpatuloy kami. Noong una, wala akong nakita sa kabilang tangke. Pero nang lumapit ako, napansin kong may nakatago pala na malinaw na makikita. Grabe Helen, hindi ako makapaniwala. May chameleon dyan, nakikita mo? Hindi, nandyan lang. Magtiwala ka lang sa akin. Nagtatago siya kaya hindi natin agad nakita. Halika na, huwag kang mahiyain. Bumalik ka, tingnan mo. Grabe, may chameleon tayo mga kaibigan. Ang ganda niya. Ito ay veiled chameleon.
Nahuli na rin namin ng ganito sa wild. Ang ganda talaga nito. Wow, tingnan mo. Ang astig ng chameleon. Nakasabit gamit buntot niya. Halos di ka na namin nakita. Uy, may isa pa. Helen, may isa pa sa baba. Halika kaibigan, ililigtas ka namin. Nakuha na namin siya. Tingnan niyo mga kaibigan, 2 chameleon nakuha natin. Mas madilim ang isa kaysa sa isa. At dahil yan, itong isa ay nakaupo sa kahoy at itong isa naman ay nasa mga dahon. Ang lupit talaga kung paano nangyayari yon. Ang gaganda talaga nila. Sige, ilagay na natin sila sa lalagyan. Pagkalagay ko sa kanila sa cooler, may nakakagulat akong nakita. Grabe Helen, tingnan mo. May maliit na baby. Tingnan mo kung gaano siya kaliit. Hindi pa ako nakakakita ng chameleon na ganito kaliit dati. Ang galing nun. Dahil maliit ang batang to, ilalagay natin siya sa sarili niyang timba. Ayan, maliit na bata. Pagkatapos may nakita akong nakakatakot, balat ng ahas. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? May ahas na gumagala dito na malaya. Ngayon na sigurado na akong may ahas na nakatakas, nagsimula na akong hanapin siya. Pagkatapos ng konting hanap, nakita ko rin siya. Diyos ko, tignan mo yan. Ayan na, Diyos ko. Ang laki ng ahas na yan. Hindi ko hahawakan yan. Tignan mo yan. Mukhang sawa yan. Tingnan mo to, gumagapang paakyat at gustong kumagat. Kakagatin ka niya, sinusubukan na niya akong kagatin. Dito na lang ako dadaan. Diyos ko, sana maipakita ko lahat. Pero 30 minuto akong nag-aksaya ng oras sa paghuli ng ahas na to. Sobrang lakas at talino nito. At ninakaw pa nito ang lambat ko. Sa huli, nakuha ko rin siya. Tignan niyo mga kaibigan, nakuha natin ang malaking ahas na to. Sigurado akong sawa ito. Sige, kailangan na nating ilagay siya sa lalagyan. Grabe, ang laki talaga ng ahas na to, mga kaibigan. Hindi na siya galit sa akin. Sa tingin ko alam niya na nililigtas natin siya, di ba? Ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Sige, kukuha tayo ng lalagyan. Ilalagay natin siya doon. At magpapatuloy tayo. Grabe talaga ito mga kaibigan. Sana wala nang isa pang tarantula dito. Mukhang meron. Pero malalaman lang kung bubuhatin ang troso na to. Sige, heto na. Ay, grabe. Grabe talaga. Mas malala pa yan kaysa sa tarantula. Tignan mo yan. Isa yang napakalaking alakdan. Mukhang hindi siya masaya. Tignan mo, sinusubukan niya akong abutin ngayon. Sinusubukan niya akong atakihin. Sige, mag-ingat tayo ngayon. Pag natuklaw ng alakdan, siguradong ospital tayo. Tignan mo to, grabe. Sige, sa tingin ko dapat isuot ko ulit ang gloves ko. Tama ba? Mukhang mas matalino yon. Suot ko na ang gloves ko, oras na para subukan ko siyang hulihin. Hindi ito madali. Di pa ako nakahawak ng alakdan. Nakuha ko siya, gumagalaw siya. Kakagatin ka niya. Ay, Diyos ko. Hindi, ayos lang, magkaibigan tayo. Nanginginig ako, tingnan mo gloves ko. Tingnan mo yung tinik nila. Ay, ang nakakatakot nun. Ay, hindi. Grabe yon. Sige, may maliit tayong balde dito. Pasok ka na. Sige. Nakuha natin ang alakdan. Lumipat ako sa kabilang tangke at may nakita pang hayop. Grabe, tingnan mo. May palakang puno sa loob. Anong uri kaya yon? Mag-comment kung alam nyo ang species nito. Tara kaibigan, sasalbahin ka namin. Astig talaga. Nakaupo lang siya sa kamay ko. Ngayong alam nating may palakang puno doon, patuloy akong tumingin kung may makikita pa akong iba. Oh, may ilan pa. Tingnan natin kung makukuha natin sila. Ayan ang isa. At ito naman ang pangatlo. Tignan nyo guys, may 3 tayong palakang puno. Ay, may isa pa dito. Tignan nyo, nakuha ko siya. Tignan nyo to, grabe. May isa ba sa ulo ko? Grabe. Sige. Nilagay ko silang lahat sa isang lalagyan, tapos nagpatuloy kami sa pag-explore. Sige, may ilan pa tayong mga tangke dito. Pero may isang napaka-misteryosong lalagyan sa sahig. Kung mapapansin mo, may mga butas ito para sa hangin, ibig sabihin, malamang may laman talaga yan. Sige, buksan na natin. Sana walang nakakatakot. Grabe, ahas pala. May isa pang ahas. Malaki rin to. Ilipat natin dito. Di ko alam anong klaseng ahas to, mga pare. Kailangan nating mag-ingat. Baka may dahilan kaya siya nandoon. Ay, ano ba iyan? Pinapagpag niya buntot niya. Rattlesnake ba yan? Hindi naman mukhang ganun, pero pinapagpag niya buntot niya. Nakakatakot din. Sandali, tingnan mo. May hook para sa ahas. Gamitin natin. Diyos ko, tinuklaw ka na naman niya. Siguro kaya nandyan yung hook ng ahas sa tabi niya, kasi agresibo siya. Tara na. Sige lang, ayos lang yan. Nililigtas ka namin, pare. Oh, ayan na. Nasa lalagyan na siya kanina. Tama. O, ibalik na lang natin siya.
Sige pare, ibabalik ka na namin. Pasensya, maling alarma. Naibalik na namin siya sa lalagyan niya at nagpatuloy kami. Sige, tara na. Buksan na natin ang takip. Grabe Helen, tingnan mo sa mangkok ng tubig. May palaka doon. Anong klaseng palaka ito? Nakuha ko siya. Tingnan mo. Parang mukhang palakang toro pero hindi talaga mga pare. Wala akong ideya kung ano to. Ang weird talaga Pakiramdam ko masyadong malaki itong tangke para lang sa isang palaka. Ibig kong sabihin, may troso naman dyan. May iba pa kayang hayop dito? Para malaman, itaas natin ang troso. 3, 2, 1. Grabe, bakit ang daming ahas dito? Tignan nyo yan mga kaibigan. Mukhang sawa na naman yan. Pero kakaiba dahil makulay at halos dilaw. Tara na. Susubukan nating buhatin ito. Mukhang mabait ito. Ayan na. Tignan nyo yan. Aba, may palaka at ahas tayo sa isang tangke. Baka andun yung palaka para kainin niya. Hindi ko alam. Ang ganda talaga ng ahas na yan, astig siya. Nilagay namin sila sa mga lalagyan. At pagkatapos nun, nagsimula ng gumana ang mga bagay-bagay. Nakahuli kami ng iba't ibang klaseng butiki, kasama na itong isa na ngayon ko lang nakita. Nakakita kami ng maraming leopard gecko sa loob ng bato at nakakuha ng 2 malalaki at isang maliit na baby. Sumunod naman ang malaking batiya at wala akong ideya kung ano ang matatagpuan doon. Una, tumingin ako sa ilalim ng troso pero wala akong nakita. Kaya naghukay ako sa paligid at ito ang nangyari. O ano yun? Diyos ko. Isa itong batang pagong. Ang astig nito. Nag-alaga ako ng pagong noong bata ako at mahal ko sila. Di ko alam anong klase pero ang ganda niya. Nakita namin ang isang pagong kaya naghahanap pa kami ng iba. Heto pa, Helen. Diyos ko. Medyo mas malaki ito. Ang astig naman. 2 na ang nakuha nating maliliit na pagong. Nang maghukay pa kami, may nahanap pa kaming isa. Oh, meron pa? Oo. 3 pagong na ang meron kami, kaya nilagay namin sila sa timba at nagpatuloy sa pag-explore. Okay mga pare, mukhang may natitirang tangke na may tubig, kaya posible may mga isda pa dito. Kumuha tayo ng lambat, isawsaw natin doon, at tingnan natin kung ano ang mahuhuli natin. Meron talagang laman yon. Ay, nakikita ko na. Tingnan mo ang... Grabe, handa na siyang tumalon palabas. Ay, nakuha ko siya. Nasa lambat ko na siya. Ano yon? Grabe, ang likot niya. Grabe, may mga ngipin siya, Helen. Nakikita mo ba? Aray, kinagat niya ako. Grabe, mukha siyang tiger fish. Mga pare, wala akong ideya. May bago tayong cooler na may tubig dito. Ang wild nun. Tara na. Tignan mo, Helen, nandito sa kanto. Nakuha ko siya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Helen, grabe, platinum red-tailed catfish ito. Siguro ito na ang pinakawalang kwentang isda na nahuli natin sa video na to. Kahit marami na tayong kakaibang isda na nahuli. Tignan nyo mga kaibigan, 2 lang ang nakita ko nito sa personal. Sobrang bihira. Ang galing mga tol. Tulad ng sabi ko, paborito kong isda ang red-tailed catfish at astig makakita nito. Kaya nilagay namin siya sa cooler at nagpatuloy kami. Grabe Helen, may nakikita talaga ako dito. Yun ba ang iniisip ko? Sa tingin ko axolotl ito. Grabe, o nga. Tignan nyo to mga pare. Nakahuli tayo ng malaking albino axolotl. Grabe, parang lahat nahuhuli natin ngayong gabi. Nakakakuha na tayo ng pagong. Ahas, isda. Ngayon axolotl pa. Grabe. Sige, sa cooler ka na pare. Patuloy kaming nagsasala at may nahuli na naman ako. Helen, may nakuha ulit ako. Hindi ako makapaniwala. Nasa filter siya. Tingnan mo, may isa pa tayong axolotl. Hindi siya albino pero parang berde. Tingnan mo mga mata niya. Kita mo? Berde ang mata niya. Ngayon ko lang nakita yan. Astig! 2 na axolotl natin. Tignan mo mga nahuli natin. O mga pare, nalibot na natin halos lahat ng unang pet store. Ito na lang malaking tube sa kanto ang natitira. Sigurado akong may pagong dito kasi nakita ko talaga ang isa. Ayun, gumalaw na siya. Sige, simulan natin sa madali yung albino. Astig yun, isang baby albino na pagong. Nakakakuha tayo nito sa kamakailang video. Pero parang mas malaki ito. Kaya nilagay natin sa cooler. Ngayong alam na naming may pagong doon, tuloy ang pagsasala namin ng lambat. Uy, may nakuha na naman ako. Hindi ako makapaniwala. Isa na namang albino, Helen. Sandali, hindi siya kamukha nung isa. Astig niya, mga pare. Hindi ko alam anong klaseng pagong ito. Comment kayo kung alam ninyo. Astig talaga. 2 na ang nahuli natin. Tuloy lang, tingnan natin kung ilan pa mahuhuli. Ang dumi at baho ng tubig dito. Ayun, meron na naman. 2 agad sa isang lambat. Mga normal na pagong, hindi albino, pero magaganda pa rin. Pagkatapos naming mahuli ang mga ito, naglambat-lambat pa ako sandali at isa na lang ang nahuli kong pagong.
Sa tingin ko, yun na yung huli. Matagal-tagal na rin akong naglalambat dito pero wala na akong nakikita. Kaya ilagay na natin itong isa sa cooler at oras na para pumunta tayo sa pangalawang pet store. Sabi ko nga, doon nila nilalagay ang pinakamapanganib na hayop kaya hindi ko alam kung ano ang makikita natin. Grabe mga pare, ang sketchy nito. Tingnan nyo lahat ng mga tangke dyan. Pwedeng kung ano-ano ang laman ng mga yan. Grabe Helen, tingnan mo. May mga Bureau of Fire Protection na sombrero. Ang bihira ng mga yon. Makikita mo lang yan sa basefishingproductions.shop. Kumpleto rin sila sa lahat ng kulay. Tingnan mo to. May pink, gray, puti, tsaka brown. May t-shirt din sila. Sandali, nasa na yung sayo? Grabe, mukhang kailangan ko ulit bumili sa basefishingproductions.shop. Seryoso mga tol, kunin nyo na sombrero at t-shirt nyo, kaka-restock lang at mabilis tong maubos. Bisitahin ang basefishingproductions.shop para makuha ninyo ang inyo. Ngayon, tuklasin natin ang pangalawang gusali at tingnan kung anong makikita rito. Mas maliit ang tindahang ito, may isang shelf lang na puno ng tangke at may misteryosong batya. Malalaman natin ang laman niyan sa video mamaya. Pero sa ngayon, sinimulan ko na ang paghahanap ko at nakita ko na agad ang unang hayop. Ano ba yon? Grabe, mukhang higanting alupihan yon. Tingnan mo ang kulay niya. Hula at kahel siya. Ay, mukhang delikado yan. Sa tingin ko kapag nakagat ako niyan, hindi maganda ang mangyayari. Hindi sila nagbibiro nang sabihin nilang nandito ang mga delikadong hayop. Sige, susubukan naming ilipat ang centipede na ito mula sa tangke papunta sa lalagyan na ito. At sana magawa namin ito nang hindi kami makakagat. Eto na. Agad-agad, sobrang agresibo ang centipede at paulit-ulit niya akong sinusubukang kagatin. Diyos ko, inaatake niya ako. Grabe, kinagat niya ako. Diyos ko, kinagat talaga niya ako. Buti na lang, hindi tumagos ang kagat sa guwantes. Pero ayokong magbakasakali, kaya inilagay na lang namin siya sa lalagyan. Dapat siguro ginawa na namin yun agad. May isa pa kaming tangke dito, tingnan natin laman nito. Naku Helen, tingnan mo dito. Tingnan mo sa ibabaw ng damo. May isa pang alakdan. Tingnan mo yon. Nakakatakot ang itsura niyan. Ngayon, kahit na mas maliit itong alakdan, sobrang agresibo siya at natapos niya akong tuklawin. Pero buti na lang, hindi tumagos sa guwantes at nailagay namin siya sa isang lalagyan. Sige, heto na. Pangatlong tangke. Grabe. Oh, isa na namang alakdan yan. At ang laki talaga niyan. Agad siyang gumapang sa kamay ko. Kaya dahan-dahan ko siyang inilipat sa lalagyan at nagpatuloy kami. Tapos na ang tatlong tangke. Marami pa tayong gagawin, kaya kunin na ang susunod. Diyos ko, Helen, may ahas dito. Ibig bang sabihin nito ay delikado siya? Mukha siyang rattlesnake. Sa tingin ko, hindi siya rattlesnake. Wala siyang kalimbang sa buntot niya, pero maaaring makamandag pa rin siya. Kaya kailangan nating mag-ingat dito. Nakuha ko na siya. Wow, tingnan mo yan. Wala akong ideya kung anong klaseng ahas yan. Pero astig ang itsura niya. Sige, ilagay na natin siya sa lalagyan. Ang ganda ng takbo natin ngayon. Tuloy-tuloy lang. Ano naman ang laman nito? Uy! May nakita ako sa likod ng cactus. Tarantula na naman. Halika, maliit na kaibigan. Sana wag mo akong kagatin. Grabe ang kadiri nun. Pakiusap, umalis ka sa kamay ko. Sige. Ay grabe, may isa na naman. Tingnan mo yan. Sige, eto na. Tingnan mo yan. May isa na naman tayong tarantula. Nakaupo siya sa cactus. Ramdam ko pa rin kahit may gloves. Masakit. Nilagay namin siya sa isang lalagyan at lumipat kami sa susunod na tangke. May isa na naman tayong alakdan dito. Mukhang malaki rin. Isa na namang malaki yan, mga pare. Tingnan nyo yan. Ang laki niyan. Grabe, parang halimaw na talaga yon. Pagkahuli namin sa alakdan, 2 na lang natirang tangke. Yung isa ay talagang walang laman. At yung isa naman ay may isa pang alakdan. O mga pare, marami na tayong natagpo ang mga delikadong hayop kasama na ang mga alupihan, alakdan, tarantula at ahas. Hindi ko pa nasasabi sa inyo na may isa pang malaking batya sa gusaling ito. Hindi ko pa ito nakita, pero ngayon, titingnan natin kung ano ang nasa loob. Habang nilalapitan ko ang batya, napansin kong may dambuhalang ahas sa loob. Ito na ang pinakamalaki naming nakita. Tingnan mo ito, Helen. Grabe ang laki ng ahas na yan. Mga 5 hanggang 6 na talampakang haba ng python yan. Kailangan nating subukang kunin siya. Naku po. Sige, hindi kanya kinakagat. Halika, iha. Nililigtas ka lang namin. Tingnan mo, nauuhaw siya. Mamaya ka namin bibigyan ng tubig, baby. Mabigat ang ahas. Pakiusap. Huwag mo akong kagatin. Sumpa ako sa Diyos. May lalagyan tayo, subukan nating ilagay siya rito. Ay, Diyos ko. Sige, hindi niya ako kinakagat. Mabait siya. Ayan na. Mas malaki yan kaysa sa ibang python na nakita natin sa video.
Sige, mahal. Dito ka muna sa loob. Grabe mga pare, sobrang wild nito. Sa tingin ko, yun na lahat. Ang lupit ng video na to. Nakakita tayo ng maraming kahangahangang hayop tulad ng butiki, ahas, palaka at isda. Halos lahat ng hayop na maisip mo nakita natin sa video na ito. Ngayon, mission kong maghanap ng bagong tahanan para sa kanila. Sa akin man o idodonate sa mga pet shop. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo, like at subscribe lang. Kita-kits sa susunod. Paalam na.